Magandang araw sa inyong lahat. Ako nga pala si Noong Ivan, ang mag-uulat sa Kabanata 30. Huli. Mga tauhan. Holy. Siya ang kasintahan ni Basilio na napakita ng matinding sakripisyo at pagdurusa. Basilio. Ang kasintahan ni Holy na nakulong at walang protektor matapos mamatay si Kapitan Tiago. Padre Camora. Ang pari na may masamang reputasyon sa mga kababaihan at ang abuso kay Holly. Hermana Bali. Ang nagsilbing gabay kay Holly at naghimok sa kanya na humingi ng tulong kay Padre Camora. Tandang Selo. Ang lolo ni Holly na labis na nasaktan, sinapit ng kanyang apo matapos ang trahedya ni Holly. Siya ay nagwala sa harap ng kumbento at sa huli, siya ay tahimik na umalis sa bayan dala ang bigay ng kanyang pagkawala. Talasalitaan. Agua bintida, banal na tubig na ginagamit sa simbahan. Pangungusap. Naniniwala si Hermana Pechang na ang sakit at tiyan ay mapapagaling sa pamamagitan ng pagpahid ng agwa bintida. Ang tanda. Pagrusa sa sarili bilang tanda ng pananampalataya. Pangungusap. Maingat na nag-oobserba ang matanda kung tama ba ang pagkakaantanda ng mga bata sa loob ng simbahan. Eskribente. Isang krek, tagasulat o kawani ng opisina. Pangungusap. Humingi ng payo si Hermana Bali, isang eskribente upang malaman ang paraan kung paano mapalaya si Basilio. Kumbento. Ang bahay na tinitirhan ng mga praile. Pangungusap. Puno ng takot ang puso ni Holly habang papalapit siya sa kumbento upang makiusap kay Padre Camora. Peca de Cazador, isang uri ng sibat na ginagamit sa pangangaso. Pangungusap. Bitbit ni Tandang Selo ang kanyang Peca de Cazador nang siya ay umalis at tuluyang maglaho sa kanilang nayon. Papatapon. Ipadala sa malayo o liblib na lugar bilang parusa. Pangungusap. Kumalat ang balita sa Taini na posibleng patapon si Basilio sa malayong isla ng Carolina. Buod. Naging mabilis ang pagkalat ng balita tungkol sa pagkamatay ni Kapitan Tiago at ang pagkakulong ni Basilio sa bayan ng Taini. Labis sa pag-aalala ni Holly para sa kanyang katsintahang si Basilio, lalo na't kumalat ang balitang maaari itong ipatapon o bitayin. Sa kabila nito, ang mga tao gaya ni Hermana Pechang ay hinusgahan pa ang binata sa paniniwalang pinarusahan ito ng Diyos dahil hindi ito marunong mag-antanda o gumamit ng agwa bintida. Sinubukan ni Holly na humanap ng paraan para mapalaya si Basilio. Pinayuhan siya ni Hermana Bali na lumapit kay Padre Camora, ang tanging may impluwensya makakatulong. Gayunpaman, takot na takot si Holly dahil alam niya ang masamang reputasyon ng praile pagdating sa mga babae. Matapos ang maraming gabi ng paghihirap, bangungot at matinding pressure mula kay Hermana Bale, napilitan si Holly na pumunta sa kumbento dahil sa pressure at dahil sa depresyon at pag-aalala kay Basilio, pumasok si Holly sa kumbento kinagabihan ng isang balita ang yumanig sa bayan. Isang dalaga ang tumalon mula sa bintana ng kumbento at namatay. Aral. Ang dangal at puri ng isang tao ay kayamanang higit pa sa buhay, kahit hindi ito dapat isinusuko sa harap ng kahit anong panggigipit o kapangyarihan. Pag-uugnay sa lipunan. Ang ginawa ni Padre Camora kay Holly ay sumasalamin sa mga taong nasa posisyon ngayon ng pananamantala sa kinaan at pangangailangan ng iba pa para sa pansariling hiyas o pagnanasa. Katanungan. Bakit hirap na hirap si Holly na lumapit kay Padre Camora sa kabila ng pangangailangan ni Basilio?
Number 2. Ano ang naging papel ni Hermana Vale sa desisyon ni Holly na pumunta sa kumbento? Number 3. Ano ang sinisimbolo ng pagtalo ni Holly mula sa bintana ng kumbento?